Let us all pray. Hallelujah. Dearest Heavenly Father, our great God and Savior, dearest Jesus Christ, we come unto thy throne of grace, beseeching you, O Lord, to please forgive us from all of our sins and unrighteousness. Through the first prayer of our dearly beloved pastor, Evangelist Wildy Estrada Almeida, anoint your message of salvation. Bless us all in the name of our dearest Jesus. And we cast out all demons, hindrances, doubts, and beliefs. Cast out in the name of our dearest Jesus. Amen and amen. Praise the Lord. Purihin ang ating pinakamamahal na Panginoong Hesus. Hallelujah. The highest praise, worship, glory, honor, and thanksgiving to our loving God and Savior, dearest Jesus Christ. And we give double honor and respect to our dearly beloved parents in the Lord. Hallelujah. And we always remember and cherish the precious teachings and the blessed preachings of our dearly beloved pastor, Evangelist Wildy Estrada Almeida, and our dearly beloved and honorable assistant pastor, Lina C. Almeida. To the whole beloved Almeida family, hallelujah, a pleasant evening po. Sa lahat po ng ating beloved preachers, beloved workers, beloved brethren, especially our beloved visitors, even our live webcast viewers, welcome to the royal family of God. Amen. Praise the Lord. Mga minamahal, sa panahon po natin ngayon, maraming bansa ngayon ang talaga pong sabihin na natin, nasa matinding pagdanas ng mga karamdaman, lalo pa yung tinatawag po, mga minamahal ko, na pangalawang pagbabalik yata po ito ng COVID-19 sa dako ng China. Why this is happening? Hindi nila kilala ang Diyos na ating pinaglilingkuran. Pero narito tayo nagpupuri sa ating pinakamamahal na Panginoong Hesus, mga minamahal ko. Kilala natin ang Diyos na ating pinaglilingkuran, ang ating pinakamamahal na Panginoon. Kaya tinawag tayo sa makapangyarihang pangalan ng ating mahal na Panginoon, natuto tayong magpakumbaba, dumalangin, hinanap natin ang ating mahal na Panginoon, dinidinig ang ating mga panalangin. Kaya nga, sabi po ng awitin, mga minamahal ko, walang imposible sa Diyos. Tumawag ka at ako'y sasagot sa iyo. Mga minamahal ko, atin basahin po ang ating key verse, 2 Chronicles chapter 7, verse 14. Amen. From the second book of the Chronicles, chapter 7, verse 14. If my people which are called by my name shall humble themselves and pray and seek my face and turn from their wicked ways, then will I hear from heaven and will forgive their sin and will heal their land. Amen. Ikalawang Kronika, Kapitulo 7, versikulo 14. Kung ang aking bayan na tinatawag sa pamagitan ng aking pangalan ay magpakumbaba at dumalangin at hanapin ang aking mukha at talikuran ng kanilang masamang mga lakad, akin ngang didinggin sa langit at ipatatawad ko ang kanilang kasalanan at pagagalingin ko ang kanilang lupain. Amen. Praise the Lord. Mapalad po tayo, tinawag tayo sa tunay na gawain ng ating pinakamamahal na Panginoong Hesus. Lahat magsabing, praise the Lord. Tunay na Diyos na ating pinaglilingkuran, mga minamahal ko, itinuro ng tunay na propeta na kung saan dito po nagmanifest ang lahat ng mga himala. Mga minamahal ko, napatunayan natin na ang Diyos ay totoong umibig sa atin. Ang sabi po, kung ang aking bayan na tinatawag sa pamamagitan ng aking pangalan ay magpakumbaba at dumalangin at hanapin ang aking mukha at talikuran ang kanilang masamang mga lakad, aking ang didinggin sa langit at ipapatawad ko ang kanilang mga kasalanan at pagagalingin ko ang kanilang lupain. Lahat magsabing, praise the Lord. Kaya nga mga minamahal, dito na patunayan natin ang salita ng Diyos ay totoo.
Siya ang Diyos na nagpapagaling noon pa man sa lumang tipan hanggang sa kasalukuyan natin, mga minamahal ko. Dito lang matagpuan ang tunay na nagpapagaling, hindi sa magitan ng mga gamot o mga medisina, sa magitan ng kapangyarihan ng Diyos. Sabi ng banal na kasulatan sa Exodus 15:26, kung iyong ditinggin ng buong sikap ang tinig ng Panginoon mong Diyos at iyong gagawin ng matuwid sa kanyang mga mata at iyong didinggin ang kanyang mga utos at iyong gaganapin ang lahat ng kanyang palatuntunan, wala akong ilalagay na karamdaman sa iyo na gaya ng inilagay ko sa mga Ehipsyo, sapagkat ako ang Panginoon na nagpapagaling sa iyo. Lahat magsabing, praise the Lord. Pinanghahawakan natin, katibayan natin, He is the Lord that healeth thee, mga minamahal ko. Kaya, hindi tayo nagpapabakuna. Hindi tayo gumagamit ng gamot dahil naunawaan natin during the earthly ministry ng ating dearly beloved, ang ating pinakamamahal na Panginoong Hesus, wala naman siyang dalang injection at mga gamot. Wala naman siyang nire-refer na ospital. Pero ngayon, unawain niyo po, ang mga relihiyon ay may kanya-kanyang ospital. O di magbabayad ka, hindi nila maihayag na ang Diyos ay nagpapagaling, bagkos inihahayag nila, magbayad ka dahil ito'y negosyo. Lahat magsabing, praise the Lord. Masakit sabihin, pero it's really money po ang pinag-uusapan. Sinasabi ng banal na kasulatan, mga minamahal ko, kailangan kung ikaw ay lubos na naghahanap ng katotohanan, ito na po yung oras. Sa lahat ating minamahal, mga kababayan, nasa paligid, mga nasa ospital na nakakarinig, mga minamahal ko, sasambahin natin ang tunay na Diyos. Tayo'y magiging tunay na mananamba. Ang mga tunay na mananamba ay totoong pinagpapala ng Diyos dahil anak ng Diyos dito pa lang sa mundo. Wala na. Hindi magtatagumpay ang lahat ng kasamaan, bagkos lahat ng pagpapala darating sa iyo, pangako ng Diyos Thy will be done on earth as it is in heaven. Atin pong basahin, mga minamahal ko, dito po sa John chapter 4, verse 23 at 24. Amen. From the Gospel of St. John, chapter 4, verses 23 and 24. But the hour cometh, and now is, when the true worshippers shall worship the Father in the Spirit and in truth, for the Father seeketh such to worship Him. God is a Spirit, and they that worship Him must worship Him in spirit and in truth. Amen. Juan Kapitulo 4, versikulo 23 hanggang 24. Datapwat dumarating ang oras, at ngayon nga, nasasambahin ng mga tunay na mananamba ang Ama sa Espiritu at katotohanan, sapagkat hinahanap ng Ama ang mga gayon na maging manamba sa Kanya. Ang Diyos ay Espiritu, at ang mga sa Kanya'y nagsisamba ay kinakailangang magsisamba sa Espiritu at sa katotohanan. Amen. Praise the Lord. Tunay na salita ng Diyos, mga minamahal ko. Kaya nga, pwede kang tumayo at magpatotoo. Ako'y tunay na mananamba ng ating dakilang Diyos. Sinasamba namin sa Ama, ang Ama sa Espiritu at katotohanan. Ito pala ang hinahanap ng Diyos. Ito ang nais niya upang malugod siya, mga minamahal ko. Dahil sinasabi, it is mandatory. Kinakailangan sambahin mo ang Diyos sa Espiritu at katotohanan. Salamat, natagpuan natin ang buong katotohanan. Lahat magsabing, praise the Lord. Kaya nga tingnan niyo po, mga minamahal, dito sa awit 115 talatang 1, 2, 3. Basahin ko po. Pag sumamba ka sa Espiritu at katotohanan, huwag sa amin, O Panginoon, huwag sa amin, kundi sa iyong pangalan, magbigay kang karangalan, dahil sa iyong kagandahang loob, at dahil sa iyong katotohanan, bakit sasabihin ng mga bansa, nasaan nandoon ngayon ang kanilang Diyos? Ngunit ang aming Diyos ay nasa langit, Kanyang ginagawa ang Kanyang ibigin. Nais ng Diyos, iniibig niya tayo dahil nais niya tayo maligtas sa mga kapahamakan, lalo na sa panahon ngayon.
Kaya mapalad po tayo, mga minamahal ko, higit sa lahat na pinanghahawakan natin yung kaligtasan patungo sa buhay na wala hanggan. Kaya dito, walang problema ang bawat mananampalataya. Ang sabi, ipapatong mo ang kamay mo sa may sakit, gagaling. Ikaw ay sumampalataya at nabautismuhan. Panghawakan mo yan, mga minamahal ko. Ibig sabihin, higit mo pa yung mga espesyalistang doktor kung ano-anong ipinapatong sa katawan ng tao, kung ano-anong ginagawa pagkatapos nun, hindi na kaya ipasa Diyos. Ngunit ikaw, pag tumulo na ang luha mo, nagsisi ka, nagpuri ka sa ating mahal na Panginoon, pagpatong ng kamay sa pangalan ni Jesus, gagaling. Ay talagang gagaling, mga minamahal ko. Palakpakan natin ang ating pinakamamahal na Panginoong Jesus. Lahat magsabing, praise the Lord. Ngunit ano po ang nagaganap ngayon? Translation yan. Kita namin sa kalye, may mga naglalakad. Walang mga tsinelas. Mga minamahal ko, nagsasakripisyo sila. Galing tayo dyan. Walang kabuluhang paglilingkod sa Diyos. At nagbibigay warning ang ating mahal na Panginoon. Sa panahon po natin, may mga tayo po ay nabubuhay pa. Binigyan ng pagkakataon ng ating mahal na Panginoon. Ngunit sa mga nalabi at ayaw sumunod sa ating mahal na Panginoon, totoo po, mamamatay sa mga salot na darating. Atin pong basahin, Revelation chapter 9, verse 20 and 21. From the book of the Revelation, chapter 9, verses 20 and 21. And the rest of the men which were not killed by these plagues, yet repented not of the works of their hands, that they should not worship devils and idols of gold, and silver, and brass, and stone, and of wood, which neither can see, nor hear, nor walk. Neither repented they of their murders, nor of their sorcerers, nor of their fornication, nor of their thefts. Amen. Dito po sa Apokalipsis Kapitulo 9, versikulo 20 hanggang 21. At ang dalabi sa mga tao na hindi napatay sa mga salot na ito ay hindi magsipagsisi sa mga gawa ng kanilang mga kamay upang huwag sumamba sa mga demonyo at sa mga Diyos-Diyos ang ginto at pilak at tanso at bato at kahoy na hindi nakakakita, ni nakakarinig man, ni nakakalakad man. Sa 21, at sila'y hindi nagsipagsisi sa kanilang mga pagpatay, kahit man ang kanilang paggaway, kahit man sa kanilang pakikapit, kahit man sa kanilang pagnanakaw. Amen. Praise the Lord. Amen. Praise the Lord. Salita po ng Diyos ito. Hindi po ito inihahayag para saktan ang mga damdamin ng ating minamahal na mga kababayan na kasalukuyan ay totoong hindi makaalis sa relihiyon dahil panata nila yun habang buhay. Ngunit ang sabi po ng banal na kasulatan, at ang nalabi sa mga tao na hindi napatay sa mga salot na ito ay hindi nagsipagsisi sa mga gawa ng kanilang mga kamay upang huwag sumamba sa mga demonyo at sa mga Diyos-Diyos ang ginto at pilak at tanso at bato at kahoy na hindi nangangakakita, ni nangakarinig man, ni nangakakalakad man. At sila'y hindi nagsipagsisi sa kanilang pagpatay, kahit man sa kanilang panggagaway, kahit man sa kanilang pakikiapid, kahit man sa kanilang pagnanakaw. Mga minamahal, ako po ay diehard Catholic, sarado di kandado. Ngunit dumating po ang napakaraming problema, pagsubok sa akin. Naghahanap ako, nasaan ka o Diyos? Tama ba ang itururo ng aking relihiyon? Nabuksan ko ang pangangaral ng ating dearly beloved pastor. Napakinggan ko po ito. Masakit sa isang katulad ko na sarado. Marami mga tao na nalinlang. Kahit ang ating former president, nagtayo siya ng Our Lady of EDSA. Ang tanong ko, Diyos ba yun? Gawa niya Pinagawa niya Ang mahal Diyos, Diyosan. Ngunit nung magkaroon siya ng colon cancer, tinugon ba siya ng Diyos, mga minamahal ko? Hindi. Ngunit ang aking beloved wife, she was a colon cancer victim.
4 na buwan ang taning ng aking beloved wife. Through the prayer ng end-time prophet, mga minamahal ko, dinugtungan ang kanyang buhay, pinagaling for 28 years and 4 months. Yung 4 months na taling nawala, 28 years and 4 months. Kinuha siya ng malapay noon, hindi sa colon cancer. An ordinary sickness. She is with the Lord. Pinagpala ng ating pinakamamahal na Panginoon. Kaya sa huling panahon, ang dakilang hiwaga ng kabanalan ay dumating sa atin. Huwag na tayong makipagtalo, mga minamahal ko. Huwag tayong makipagdebate. Atin lang ipaliwanag na ang Diyos na nagkatawang tao, mga minamahal ko, namatay sa krus ng Kalbaryo, na buhay na maguli, ay sumasa atin ang kanyang banal na Espiritu. Ipatotoo natin na tayo'y pinagpala sa lahat ng pagpapalang pisikal, material, higit sa lahat sa espiritual. From the book of 1 Timothy chapter 3 verse 16. Amen. 1 Timothy chapter 3, verse 16. And without controversy, great is the mystery of godliness. God was manifest in the flesh, justified in the spirit, seen of angels, preached unto the Gentiles, believed on in the world, received up into glory. Amen. Unang Timoteo, kapitulo 3, versikulo 16. At walang pagtatalo, dakilang hiwaga ng kabanalan, iyaong nahayag sa laman, pinaging banal sa Espiritu, nakita ng mga anghel, ipinangaral sa mga bansa, sinampalatayanan sa sanlibutan, tinanggap sa itaas sa kaluwalhatian. Amen. Praise the Lord. Palakpakan po natin ang ating pinakamamahal na Panginoong Hesus. Malinaw po. God manifested in the flesh. Mga minamahal ko, yan ang sinasamba nating Diyos. One God in 3 manifestation. Siya ang Ama, siya ang Anak, siya rin ang Espiritu. Wala ka nang hahanapin pa. There's no question dahil ito ang dakilang hiwaga ng kabanalan. Lahat magsabing, praise the Lord. Kaya nga mga minahal, sa bawat isa sa atin, wala nang ibang kaligtasan, kundi sa pangalan lamang ng ating pinakamamahal na Panginoong Hesus. Kanina mang iba't ibang pangalan sa relihiyon kung ano-anong pangalan ng Diyos Pero tayo nag-iisang Diyos, ang pangalan niya ay ang ating pinakamamahal na Panginoong Jesucristo. From the book of Acts chapter 4, verse 10 up to 12 sa ating huling talata, Amen. Praise the Lord. From the book of Acts chapter 4, verses 10 and 11. Be it known unto you all, and to all the people of Israel, that by the name of Jesus Christ of Nazareth, whom ye crucified, whom God raised from the dead, even by him that this man stand here before you whole. This is the stone which was set at naught of you builders, which is become the head of the corner. Amen. Ang mga Gawa Kapitulo 4, versikulo 10 hanggang 12. Talastas iyo yung lahat ng buong bayan ng Israel, ang sa pangalan ni Jesucristo taga Nazaret, na inyong ipinako sa krus, na binuhay ng Diyos na maguli sa mga mapatay dahil sa Kanya, ay nagtindig ang taong ito sa inyong harap na walang sakit. Siya ang bato na itinakwil ninyong mga nagtayo ng bahay na naging pangulo ng panulok. Dito po sa 12. At sa kanino mang iba ay walang kaligtasan, sapagat walang ibang pangalan sa silong ng langit na ibinigay sa mga tao na sukat nating ikaligtas. Amen. Praise the Lord. Walang ibang kaligtasan kundi sa pangalan ng ating pinakamamahal na Panginoong Hesus. Kaya sa talatang ito, ipinaliliwanag yung taong may sakit na mamamatay na, nakatayo Hindi nila alam ang himala Hinala, yan ang relihiyon. Pero dito, dakilang himala ang pinapakita maging sa mga baguhan, mga bisita narito. Totoong-totoo, wala ka nang hahanapin pa. Hindi ka maghihinala. Totoong ikaw ay sasampalataya, mga minamahal ko, magaganap sa iyo.
may karamdaman kayon, may problema ka ngayon, nais mo ng kapayapaan, pagbabago ng buhay, lahat yan, ang Diyos ay kumpleto na magbigay lahat ng pagpapala, mga minamahal ko, dahil ang Diyos ay tapat sa bawat sumasampalataya sa Kanya. Kaya nga sa gabing ito, sa lahat ng ating mga kababayan, naway mabuksan ang iyong mga pangunawa sa lahat ng mga baguhang kapatiran. Huwag kayong mag-alinlangan. Dito, itinuturo ang buong katotohanan. Hindi tayo matatakot na dumating ang pangalawang pandemic. Nagkakagulo na ngayon eh. May bakuna na naman daw. May face mask na naman kung anong ginagawa nila. Pero tayo kakaiba. Wala makapigil sa atin sa pagpupuri sa Diyos. Maramdaman natin ang kanyang presensya. Pag ikaw may karamdaman, uuwi kang may kagalingan. May problema ka, nandyan ang kalutasan, mga minamahal ko. At payapang-payapa ka. You could sleep like a baby. Kaya sinabi ng maunang talata, kung ang aking bayan, na tinatawag sa pamamagitan ng aking pangalan, ay magpakumbaba at dumalangin at aking hanapin at kanilang hanapin ang aking mukha. Talikuran ang kanilang masamang mga lakad. Aking ang didinggin sa langit. Ipapatawad ko ang kanilang mga kasalanan at pagagalingin ko ang kanilang lupain. Amen. Ito ang nais at kinakailangang maganap sa tao upang sila'y totoong matutugunan. Dear Jesus, heal our land. May pagkakataon pa po. Kailangang bumalik tayo. Sa pagbabalik natin sa ating mahal na Panginoon, iwanan natin ang relihiyon. Dito tayo sa tunay na relasyon sa ating pinakamamahal na Panginoong Jesus. Tayo pong lahat ay umawit, mga minamahal ko, awitin natin ang awiting pagbabalik. Habang inaanyahan po natin ang mga bisita, mga baguhan, maging ating live webcast viewers, amen, upang sila'y tumanggap sa ating pinakamamahal na Panginoong Jesus, habang ibinibigay ko po ang buong pagkakataon sa ating beloved co-preacher, beloved Brother Hill Cruz. Amen.